Assalamualaikum to all my brothers and sisters all around the world, pati na rin po sa ating mga kapatid sa ibang relihiyon na nagtatrabaho sa iba't ibang parte ng mundo, lalong-lalo na ang mga OFW, okay? At pati na rin sa mga kapatid nating Pilipino na nagkaroon na ng pamilya sa ibang bansa. At nararamdaman ko parang hirap na hirap kayong isipin na mag-settle dito sa Pilipinas because of what happening ngayon po. Okay? And wala na po ako masabi. Mulat na po kayo sa nangyayari ngayon dito sa Pilipinas, di ba? At hindi na po maitatago ang panghaharas. Nakita niyo naman kaninang umaga. Okay na maaga-aga, di ba? Yung nangyari kay Kuya Jun. Yung ang tawag dito, pinasok yung bahay nila, tapos kinuha nga yung cellphone, diba? Drastic move, kesyo daw kasi may search warrant, pero ano bang magagawa natin, diba? Yun na yung kaya nilang gawin sa mga Duterte supporters, ganun ba yun? You know what? I really appreciate people who are very concerned with me and my mom and also sa family ko. Alam nyo guys, sa totoo lang ha, sa tingin nyo ba napakadali para sa amin ang gawin itong desisyon na to na lumabas at lumantad sa inyo? It's not that easy. Alam nyo kung bakit? Okay. Ano bang isinakripisyo namin dito? Safety namin, diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, whatever happened to me and my mom, pati na rin sa aking pamilya, alam nyo na kung sino ang gumurgor sa amin. Diba? Yung mga taong tinamaan ng aking mga expose. Hindi naman kasi katakataka yun, diba? Kasi nga, sino ba yung last? Diba? Last na yung si Sir Percy Lapid. Ngayon, nilalayo ang napakadali kasi ilayo ang ang news, 'di ba? Pero ayun na nga guys, going back. Natutuwa ako sa mga tao na very concerned with us. Alam mo 'yun, tuwing makikita kami kahit sa mall, sasabihin talaga na, "Oy, mag-ingat kayo ah. Oy, Morna, mag-ingat kayo. Oy, Yumi, mag-ingat kayo." Grabe, 'di ba? Grabe yung sila ang natatakot para sa amin, which is na-appreciate namin 'yon kasi alam namin na talagang mahal kami at mahal nyo kami. 'Di ba? Kaya lang maiisip ninyo guys, no? Sila ang natatakot para sa amin. Bakit? Kasi alam nila, okay? At alam ninyo na madaming pwedeng gawin sa amin na masama. Ganon kadumi ang politika. Diba? Ganon kadumi ang mga nasa posisyon na ayaw nilang mawala. Gagawin ang lahat sa ngalan ng power. Yes, power. Ano yun? Power networking pala. Charot! So, hindi. Yun nga, guys. Diba? Parang kahit saan kami pumunta ngayon, alam mo lagi na sinasabi, mag-ingat kayo. Kahit naman kayo, di ba, nagko-comment kayo, mag-ingat kayo ni mother, mag-ingat kayo ng pamilya mo, mag-ingat. Which is, sabi ko nga, tawag dito, bakit yung mga, yung mga gumawa ng kasalanan, sila pa ang may lakas ng loob na magpagurgur ng buhay? Uy, islang yun. Islang yun. Tapos, hindi pa yun. Parang sila, yung tawag dito, yung parang nagpi-play safe sila, yung pretending na hindi sila affected, or hindi nila papansinin, kasi nga, katwiran nila, matsyeg ka dyan, diba? Hindi namin papatulan yan, ganon. Kasi nga, pagka pinatulan nila, lalong lalaki. Pero guys, come to think of it, okay? Ilang pang DDS vloggers o supporters ang masasaktan. Wag na lang ako, si Kuya Jun na lang, yung dun sa si Sir Jun sa sa Cebu, yung nangyari kanina. Yung iyak niya, nakakaawa. Grabe. Grabe yung yung panghaharas na nangyari. 'Di ba?
Alam niyo, pinagpapasalamat ko na lang talaga is yung araw-araw humihinga kami, araw-araw may pagkain kami, araw-araw iniingatan kami. Pero kayo na nga nag-iisip, 'di ba? Meron pa isang comment na nabasa na sabi, buti na lang nag-upload ka ng video kasi nag-aalala kami everyday for you. Ganun. Ganun ang laro dito sa Pilipinas. Pag whistleblower ka, wala kang kaluluguran. 'Di ba? Pagka whistleblower ka, mas nako-compromise ang safety ng buhay mo. Pero pagka ikaw ang suspect o ang alleged na ganito, wala lang, dead ma lang, 'di ba? Iimbestigahan lang or else talaga hindi papansinin para hindi maungkat, 'di ba? Tingnan niyo 'yung nangyari sa Vicecam. Ano nang nangyari sa Vicecam? Pinatong-patong na nila lahat ng mga problema sa Pilipinas. Yung iba nga, hindi ko alam kung bakit natulog na sa kangkungan. Doon sa 125 confidential fund ni BP Sara. Hindi nila nakita itong trilyon-trilyon ng Vicecam. Na sila. Nandun na sila, nakastock na sila doon sa 125 million na yon for 11 days. Samantalang ito, trillion in just a month. Grabe. Doon mo ma-realize na ay iba yung utak ng matatalino. Iba ang utak ng mga bobo. At iba rin naman ang utak ng mga sarado ng isip. So, pipili ka lang sa tatlong yun. Doon ka sa matalino, doon ka sa bobo, o doon ka sa sarado ang isip. Guys, okay. Ano to itong mga nangyari sa buhay natin na to, advance na kasi. Kaya hindi mapangyari yung martial law noon. Yung mga eksenahan noon. Pero pansinin nyo, ito yung tinatawag na advanced martial law. AI. Artificial intelligence. Diba guys? Tama naman yung sinabi ni Sir Jun lahat gusto lumaban, yung laban na na ipaglaban ang totoo. Lahat tayo gusto ilabas yung katotohanan, kaya walang namumuno. Sabi niya nga kahit mauna na siya, 'di ba? Siyempre kasi ang lahat ng politiko ngayon busy sa pangangampanya, sa rally. So guys, ito lang yan, ang kabuuan. Okay? Itong lahat ng ginagawa namin, ang makikinabang nito, kayo mga kapwa naming Pilipino. Pati ka-apu-apuhan ninyo. Okay? Itong ginagawa namin na to, nagtitake kami ng risk para makita nyo at magising kayo sa dapat ninyong kamulatan sa nangyayari sa ating bansa. Ngayon, guys, ano ang pwede ninyong gawin in return? The best thing that you can do is to vote wisely. Oo. Yun lang yun. Sa dami ng palabok na sinabi ko, ang ending nun, bumoto kayo ng tama at matalino. Okay? Huwag nyo nang isipin na sino ba to? Huwag na. Ito na yun, ibibigay na namin ang salitang PDP laban at yung pang-11 si Doc Marites. Pang 10 pala siya. Tapos may pang 11, pang 12, okay? So for the meantime, yun palang nakastock sa isip ko. At pag-iisipan ko pa kung sinong po pwede. Okay, pwedeng comment down kung sino na napupusuan ninyo na po pwede natin ilagay na Pro Duterte din naman. Okay? Kailangan na natin magkaisa kesa abutin pa natin ang martial law, ang artificial intelligence martial law. 'Di ba? Mula noong nag-start akong mag-vlog, meron ba kayong masasabi nyo, ay mali si Yumi sa ganun, mali si Yumi sa ganung perception niya, mali si Yumi dun sa naging content niya? Hindi, 'di ba guys?
So, hindi ko na pagtatagalin to, ha? Yun lamang, guys. Pag-isipan ninyong mabuti habang papalapit na ang election day. Though medyo malayo pa siya, 'di ba? Pero wag na kayo magpabudol. Tingnan nyo na lang kami na lumalaban sa wala naman din kaming walang kapalit, 'di ba? Ala kaming sahod. Tapos hindi sa nanunumbat kami. Kaya lang isipin nyo na lang kapag kayo, okay, ay bumoto doon sa mga makakaliwa o sa mga laban sa Duterte na grupo, tandaan nyo, itong lahat ng pinaglalaban natin ay mawawalang parang bula. Okay? Yung pinaghihirapan natin, isa't isa kayo, lahat ng impormasyon binibigay nyo sa akin, binibigay nyo sa mga DDS supporters, 'di ba? Isa't isa yun, inilalabas namin. Wala kaming, kayo ba na nagbibigay sa amin ng information? May nabibigay ba kayo sa amin na sweldo? We're not asking for it. Pero, gusto namin iparealize sa inyo na kung ano ang tama ninyong gawin. Kasi nilalabas namin to, buhay namin, pare-pareho ang nakasalalay dito. The best thing that you can do for us, okay, para sa ating lahat, wag nyong iboboto ang mga taong kumalaban sa Duterte. Ganun lang kasimple. Okay? So, yun lamang, guys. Paulit-ulit. Pero, hindi ko kayo mabitawan. Mahal na mahal ko kayo, guys. Totoo yan. Alam nyo yan, yung gusto kong, alam nyo, sabi ko nga kung ako maiimbitahan kung saan man, 'di ba, no? Aayain ko na lang sa labas, halika dito. Diyos ko. Magsuntukan na lang tayo. Ano bang gusto mo? 'Di ba? Si Yumi nakapagsuntukan. Sino kayang una? Si Spammy? Spammy laban kay Yumi? Ganun ba? Anyway, guys, so yun na nga, okay? Please lang, huwag kayong magpapabudol, ha? Umiikot silang lahat para kunin ang loob nyo na mamalengke, yakap dito, paligo dito, mag-drive dito. Ang dami nilang style, okay? Huwag na kayong papabudol. Okay? Maraming salamat. Magkita-kita ulit tayo. Hintayin nyo lang yung live. Okay, magla-live tayo. Okay, this time around, sisikapin ko na pati kayo mapaakyat ko na sa aking live. Ganon. Okay? So, yun lamang, guys. Maraming salamat. Assalamualaikum.